Hello guys, welcome back to my channel. It's another day of here. I just came back from my 2 consecutive 12-hour night shifts. I wanted to rant, kaso huwag na lang. I might ruin my day and I will not be able to do my chores. Yes mga mare, diretso-diretso na to. I need to clean na at baka sa susunod na taon pa. Baka abutan na naman ako ng pagkatamad. May mga tamad days talaga ako mga mare. Yung tipong gusto mo na lang mahiga sa day off mo with your phone. Ayaw magluto at mag-takeaway na lang. Yung laundry mo hindi na na-fold at nag-aabot-abot na. Alam ko sa mga OFW na katulad ko, kung saan sulok ka man ng mundo, ramdam mo tong video ko na to. Yung walang pamilya at nag-iisa kang kumakayod sa araw-araw. Time passed at hindi mo na malayan na umiikot ka na lang sa mundo mo. Work-bahay ka na lang. Or is it just me? Yung tipong wala ka ng work-life balance. I don't travel much and never stepped out of Ireland. Yes mga mare, nasa Europe na ako At for 5 years, wala pa. Hindi ako maluho at nasasayangan kasi ako sa pera. Kasi nga, mahal na I feel guilty. Gusto ko kung mag-travel man ako, syempre kasama ko family ko in God's time. Pero lately, na-realize ko, as I grow older, I should not deprive myself and enjoy the things in life living alone abroad. Oo mga mare, 40 na ako, 40. Sabi nila, life begins at 40. Mare, mahirap magka-mental health issues. Reality check din minsan. Ayoko din tawagin ng aning-aning. Kaya dapat alagaan ang sarili minsan. Syempre, with support sa husband ko. Shoutout sa iyo dyan, Rani Pogs. My priority? Send money sa Pinas kasi yun naman talagang reason why I decided to leave the country. To provide comfort and to help build futures for them. Mga mare, mahirap manirahan sa ibang bansa. To be honest, mahal siya. Nag-level up lang yung bills mo. Hindi nga lang in pesos, but in euros. You're earning in euros, and you're spending in euros as well. For those who are wondering at nagtatanong bakit wala pa family ko, medyo alanganin. Ayoko maranasan ulit yung paycheck to paycheck. Yung goal ko is mas-citizen muna ako bago makuha ko sila. Umuwi talaga ako mga mare, once or twice a year. Kaya siguro hindi masyadong malaki ipon ko. Oo mare, pamasahe pa lang around 1,500 to 1,700 euros na. Depende sa airline na gusto mo. To be honest, my parents are getting older and older. Sa husband ko naman, mother-in-law ko na lang. Ayokong dumating ang panahon na hindi ako makakawin dahil wala akong pamasahe. Yung 1,500 times 4 mo na lang kasi 4 kami. Ay nako, ang hirap maging mahirap. I never regretted why I came here alone. Ika nga, a sacrifice kind of love. Not the hand-holding kind of love. Kaya sa lahat ng OFW dyan, saludo ako sa inyo. Ang iba, hirap din makauwi dahil kulang ang pamasahe. Sayang at ipapadala na lang. Sa mga breadwinner na butot palat kumakayod at pasa ng buong mundo, kudos talaga ako sa inyo. Sobrang tibay ninyo. Sa nanay at tatay ko, I didn't hear anything from them na nagdidiman ng pera. Ako yung kusang may monthly na inaabot sa kanila. Hindi man ito kalakihan. Kaya every time na umuwi ako for holidays, I always make sure na nagbabakasyon kaming lahat. Kudos din sa family ko dahil nagsishare naman sila. Like sa accommodation, ako sa pamasahe, at abag-ambagan na lang sa food. Sinasabihan pa nga ako baka maubos na pera ko. Syempre may budget tayo dyan pag umuwi tayo. Hindi pwede zero balance pagbalik sa abroad dahil even if we are on holidays, we still have bills to pay. Ang hirap pag few days remaining before balik abroad. For me, the best and the worst place ever is the airport. Sipangs malala, mare. Hindi din ako nagpapahatid kahit sa mga anak ko. Husband ko lang talaga. Tumutulo na kasi luha ko every time the plane takes off. I imagine if andyan ang anak ko and saw me leave, mare, baka hindi ko na maidilat mga mata ko.
For sure, I'd be bawling my eyes the entire 24 flight travel. Kaya ako mga mare, diretso work na talaga ako. Wala nang rest. Kahit jet lag malala, carry lang mare. Reality check, ipon na naman. Samahan niyo ako sa mga next videos ko at my experience and ma-document natin ang raw moments firsthand living alone abroad. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Bye!